Very good siyang! Nakangiti si Gladys sa harap ng computer. Kasalukuyan niyang kausap ang isa sa mga estudyante na isang Chinese. Isa siyang online English tutor. Halos 2 taon na rin siyang nagtatrabaho sa bahay matapos magpahinga sa pagtuturo sa isang pribadong eskwelahan. Naging komportable na rin siya sa trabaho, lalo na't kasama niya sa bahay ang kanyang nagsisimulang mag-ulyanin na lola. That's all for today. See you tomorrow, Zhang! Bye, teacher! Kumaway pa ang batang babae sa kanya. Matapos mawala ito sa screen ay pagod siyang sumandal sa kinauupuan. Isa lang ang batang yun sa mga estudyante niya ngayong araw. Minamasahe niya ang sariling balikat nang tumayo mula sa silya. Bago naglakad patungo sa balkonahe ng kanyang kwarto. Parehong tindera at tindero ang kanyang mga magulang. Pilit na iginagapang ng mga ito ang pag-aaral niya hanggang sa kolehiyo at mapagtapos ng maestra. Bago mawala ang mga ito ay kahit papaano'y ibinigay niya ang magandang buhay na makakaya niya. Come back here, Red! Napalingon siya at napakunot noo. Pinanood niya ang isang batang lalaking tumatakbo kasunod ang isang babae na siguro ay ina nito. Red! Umalingaw-ngaw ang boses ng estranghera sa mataas na daan. Natanaw ni Gladys ang bata na nagtago sa kotse niyang nasa labas. Maliit siyang napangiti. Nang bumalik sa bahay ang nanay nito ay bumaba siya sa kwarto at lumabas. Nakita niyang nagulat ang gwapong batang lalaki nang patunugin niya ang sasakyan. Nakangiti siyang lumapit dito. Tinataguan mong mami mo? Tanong niya habang sinisipat-sipat ng tingin ang sariling kotse. Hinahanap ka niya. Sigurado mag-aalala ang mami mo. She's not my mother! Napalingon siya sa bata. Tingin niya ay nasa edad 8 at 9 na ang edad nito. Cool na nakapamulsa ito sa suot na pantalon nang tingalain siya habang nasa tabi ang kanyang kotse. She's not my real mother! Ulit nito. Bahagyang tumaas ang magkabilang kilay niya. She's my dad's girlfriend! Walang ganang sabi ng paslit. Apo! Mula sa pinto ay sumilip ang kanyang lola na si Elsie. Nasaan ang gamot ko? Tanong nito. Muli niyang sinulyapan ng batang lalaking pinagmamasdan siya. Ngumiti naman siya. Sige na, bumalik ka na sa inyo. Bilin niya dito bago akmang papasok na sa loob. Wait, what's your name? Inosente nitong tanong. Ako si Gladys. At ikaw si? I'm Claire Cox Alarcon. Sandali niyang ipinatong ang kamay sa ulo nito. O siya, sige na. Pasok ka na sa loob, ha? Nang makapasok ay lumapit siya sa kanyang lola. Nasa mesa ang gamot niyo, la. Inilabas ko na ho. Hindi ko nga makita eh. Lumampas ang tingin ng matanda. Sino ba yung batang kausap mo sa labas, ha? Si Claret ho. Sagot naman niya. Halina ho kayo para makainom na kayo ng gamot. Iginiya niya itong maglakad pero hindi rin nakatiis ng lingunin ng batang nakatingin sa kanila. Uwi na! Kampay niya rito para pauwiin na. Pagkatapos ng pagtuturo ay hapon na nang lumabas si Gladys ng bahay. Binuksan niya ang pinto ng kotse pero natigilan nang marinig ang kung anong ingay mula sa kabilang bahay. Muli niyang sinarado ang pinto, sinundan ng galit na boses ng pamilyar na yun. Huminto siya sa gate ng kapitbahay. Sumilip siya doon at doon nakita ang batang lalaki na si Claret. Sa muling paghakbang ay naglikha ng ingay ang suot niyang tsinelas. Agad na napalingon sa direksyon niya ang dalawa. Nagsalubong ng nobya ng ama nito ang mga mata niya. Alangan siyang ngumiti. Pasensya na. Anya at mabilis na tumalikod. Nagmamadali ang hakbang niya nang may magsalita. Why are you peeking into our house? Napapikit siya sandali. Sa iya ay hindi niya magawang harapin nang sigurado siyang ina-inahan ng bata. Are you deaf? I'm talking to you! Rinig niya ang inis sa tono nito. Sa pagharap ay banas na anyo ng babae ang nakaharap niya. Kapitbahay! Pilit siyang ngumiti. Humalikip-kip ang babae. Nakataas ang isang kilay na tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Tell me, magnanakaw ka ba? Diretsong tanong nito. Hindi, kapitbahay niyo ako. Mabilis niyang paliwanag. Bakit ka nga sumisilip sa bahay namin? Pagtataray pa rin ito. Napatingin ito sa batang lalaking lumabas at lumapit. Agad na nainis ang mukha nito. I didn't tell you to come out! Gigil nitong sabi sa bata. Sinulyapan ni Gladys si Claret.
Napatingin sa kanya ang nobya ng ama nito. Stay away from our house. Got it? Bili nito. Let's go, Red. Hinila nito ang bata papasok sa loob. Napaigtad pa siya ng malakas nitong isarado ang gate. Ako? Huwag nanakaw? Ang judgmental naman niya. Sunod-sunod niyang sabi ng makabawi. Sa nakikita niya ay hindi marunong makipagkapit bahay ang nobya ng ama ng bata. Kinaumagahan ay dala-dala ni Gladys ang timba para linisin ang sariling kotse. Napatingin siya sa dumaang sasakyan na galing sa kapitbahay. Nakita niya roon ang isang lalaking nagmamaneho. Sa tansya niya ay ito ang ama ng batang lalaki dahil sa pagkakahawig ng mga ito. Nang makalapit sa kotse ay nagsimula na siyang maglinis. Hindi niya rin matiis na pakiramdaman ang kalapitbahay hanggang sa marinig niya ang pagkalampag ng gate. Sa paglingon ay pagtakbo sa kanya ng batang lalaki. Wala naman sa loob niyang sinalubong ito. Nagtago si Clared sa likuran niya. Bakit? Ano nangyari? Tanong niya. Red! Sigaw ng babae na galit na lumabas ng bahay. Dire-diretso ito sa kanya. Ikaw na naman! Singhal nito. Sinilip nito ang bata sa likod niya. Come here, Red! Pero mas lalo itong nagtago sa kanya. I said, come here! Akma itong lalapit nang humarang siya. Nagkatinginan sila nito. What are you doing? Hindi siya sasama sa'yo kung galit. And who the hell are you to teach me? Galit siya nitong kinatitigan. Natatakot ang bata. Ang akin lang naman wala akong pakialam sa opinion mo. Tabi! Hinawi siya nito bago kinuha ang kamay ng bata pero pinigilan niya yun. Huwag mong saktan yung bata! Nag-aalala siya nang mas malakas nitong hinila ang paslit. Sa pagpupumilit nito ay nabitawan niya si Clared. Nasasaktan siya! Paano naman ngayon sa'yo ha? Stay out of this matter! Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa bago tumalikod. Subukan mo ulit lumapit sa babaeng yon. Malilintikan ka talaga sa akin. Rinig niyang bulong nito sa batang lalaki. Nilingon si Gladys ni Clared na may lungkot sa mga mata. Nang maglakad ito palayo ay napahinga siya ng malalim. Hindi niya may pagkakaila na naaawa siya sa bata, lalo't hindi tunay na ina nito ang kasama. At nang maalala ang mga mata nito ay pakiramdam niya'y humihingi ito ng tulong sa kanya. Apo! Apo! La! Gulat na bulalas ni Gladys nang makita ang matanda. Ako ang matanda rito Ako dapat ang mahina ang pandinig at hindi ikaw. Kanina pa kita tinatawag Inuko pa nito ang isang silya at nagsali ng gatas. Ano ba yung iniisip mo? Yung kapitbahay ho. Sagot niya. Ngayong umaga ay ang bata pa rin ang bumabagabag sa kanya. Oy, bakit? May problema ba ha? Hindi po wala. Nakita niyo yung gwapong batang yon? Tumango naman ito. Makulit yata ang batang yon at laging napapalo ng ina. Lola, inilapit niya ang mukha rito. Hindi niya raw tunay na nanay yon. Agad siyang tiningnan ng matanda. Totoo ba yan ha? Opo. Kaya nga ho nag-aalala ako sa bata Patuloy niya. Paano ho kung gano'n niya pala laging tinatrato yung bata? Naawa lang ho talaga ako kay Clared. Paano kung kailangan niya ng masasabihan? Alam mo, mahirap yan po. Mahirap makialam kung tungkol sa pagdidisiplina ng bata. Dahil sa huli, ikaw lang ang lalabas na masama. Tugtong nito. Tama ho kayo. Mahinang sang-ayon niya. Nasulyapan ng matanda ang kusina. Paano ngayon natin dadali ng minatamis na kamote sa kanila at sa kasambahay nila? Ako na lang ho. Tumindig siya. Napatingin naman ito sa kanya. Ako na lang ho magbibigay sa kanila. Nang mailagay ng kanyang lola iyon sa mga lalagyan, ay agad siyang lumabas ng bahay. Hindi pa man siya nakakalapit ay may dalawang kasambahay ang naglabas ng mga plastik ng basura mula sa gate. Mga ate, para sa inyo luto ni Lola. Inabot niya ang hawak. Salamat po. Nakangiting tinanggap yun ng isa. Ako nga pala si Gladys, apo ni Lola Elsie. Diyan lang kami nakatira sa kabilang bahay. Pagbibigay alam niya. Ako naman po si Joanne at siya naman po si Ate Beth. Pakilala ng isa. Pasimple niyang sinulyapan ng bahay. Nandyan ba ang amo ninyo? Mahina niyang tanong. Si Ma'am Audrey po ba? Tumango naman siya. Nasa kwarto po Mainit naman ang ulo dahil kay Red.
Mas mahinang tugon ni Joanne. Kumusta yung bata? Nag-aalalang tanong niya. Nandun din po sa kwarto. Naawa nga kami sa batang yun eh. Lagi na lang kinagagalitan ng jowa ng daddy niya. Sagot ni Beth. Napunta ang tingin niya sa ibang dako nang maalala ang sinabi ng batang hindi ito ang tunay nitong ina. Kaya naman pala ganun niya tratuhin si Clared. Nasabi niya, nabalik ang atensyon niya sa dalawang kasambahay na kaharap. Ang totoo ma'am, hindi alam ni Sir Enrico ang nangyayari sa bata. Mahinang saad ni Joanne. Binantaan din kami ni Ma'am Audrey at hindi naman siya ganyan kapag kaharap si Sir. Patuloy ng isa. Lalo lang nadadaganan ng pangamba si Gladys para sa batang tingin niya ay walang masumbungan. Hoy! Mga muchacha! Hindi kayo binabayaran para makipagkwentuhan ha? Agad na nagpulasan ang mga kasambahay nang marinig ang sigaw ng amo mula sa loob ng bahay. Ma'am Gladys, mauna na po kami ah. Nagmamadaling paalam ng mga ito. Pinanood na lang niya ang dalawa na pumasok sa loob ng gate. Kaharap ni Gladys na nasa balkonahe ang laptop ng madilim. Tumindig siya at nag-inat-inat ng mga braso. Nakita niya ang parating na sasakyan na minamaneho ng ama ni Clared. Babe! Welcome home! Sinalubong ng halik at yakap ni Audrey si Enrico. Kinuha pa nito ang hawak na bag ng nobyo. Where's Red? Tanong ni Enrico. Pasimpleng umirap ang dalaga. Tulog na ba siya? Pilit ang ngiti nito. Oo, pinatulog ko na. Tinabihan ko pa nga para makatulog ng maaga. Hinarap ni Enrico ang nobya. Thank you for taking good care of my son while I'm busy at work. Maarting pumulupot sa braso nito si Audrey. Ngiti-ngiting pinagmasdan ng ama ng bata. You're welcome, babe. I told you, kahit wala ng wedding, handa akong maging mommy ni Red. Ngumiti si Enrico at inakbayan ng nobya. Nakangiwi naman ang itsura ni Gladys habang naririnig ito. Kung may premyong pagkasinungaling, grand prize ang makukuha ng babaeng to. Bulong niya. Napaseryoso rin siya nang matuon ang atensyon sa ama ng bata na walang kaalam-alam kung paano pakitunguhan ng nobya nito ang sariling anak. Aksidenteng napatingala si Audrey sa kanyang pwesto. Agad siya nitong tinaasan ng kilay. Are you picking again, ha? Really? Hindi ka lang pakialamera? Chismosa ka pa rin pala. Dire-diretsa nitong litanya. Napatingala rin ang nobyo nito sa kanya. Ako bang kausap mo? Bawi niya at itinuro pa ang sarili. Nanipis ang labi nito. Of course! Ano bang ginagawa mo dyan? Napangisi si Gladys. You're barking up the wrong tree, kapitbahay. Nakalimutan mo ba? Bahay ko to, kaya ako nandito. Patuloy niya. Akmang sasagot ito ng pigilan ng ama ng bata. Stop it, Audrey. Di ka dapat ang kikipag-away. Saway nito. Umabrieste si Audrey kay Enrico habang nakatingala pa rin kay Gladys. Let's go, babe. You're right. I shouldn't waste my time with this woman. Iginiya na nito maglakad ang nobyo. Nakatikwas ang nguso ni Gladys nang sundan ito ng tingin. Ikaw dapat ang hindi pag-aksaya ng oras. Naalala niya ang ama ni Red. Paano ko ba sasabihin sa kanya kung anong ginagawa ng babaeng yun sa anak niya? Kinaumagahan ay maagang bumaba ng kwarto si Gladys. Nagulat pa ang lola niya nang makita siya. Oh, bakit ang aga mong magising? Hindi ba mamaya may turo ka pa? Sunod na tanong ng matanda. Oho, sagot niya bago kinuha ang timba. Maglilinis ka na naman ng kotse mo. Hindi ba't kalilinis mo lang? Hindi ko natapos kahapon kaya ngayon ko tatapusin. Labas na po muna ako. Paalam niya bago lumabas. Agad niyang sinimula ng paglilinis hanggang sa pag-ikot sa sariling sasakyan ay mapaupo. Otomatikong napreno si Enrico. Nasa harapan niya ang babaeng ilang hibla lang ang layo ng nguso sa kanyang kotse. Umahon ang dibdib ni Gladys habang nananatiling nasa ibaba. Mabilis na bumaba ng sasakyan ng ama ng bata. Are you okay? Magaan na hinawakan siya nito sa magkabilang braso para alalayan na tumayo. Nagtama ang mga mata nila at habang nakatitig si Gladys dito ay aaminin niyang hindi rin siya pinatulog ng konsensya. Sa tuwing pipikit ay tila nang hihingi ng tulong ang mga mata ng anak nito ang naaalala niya. Pinagkatitigan niya ang ama ni Clared. Pakiramdam niya ay wala itong alam tungkol sa bata o kung paano tratuhin ng nobya nito ang anak. Nasaktan ka ba?
Nasulyapan ni Enrico ang dasgas sa siko ng kapitbahay. Dadaling kita sa klinik. Hindi na. Hindi na kailangan. Ayos lang ako. Marahang iniwas niya ang mga braso. That was so close. I'm really sorry. Hindi ko alam na naglilinis ka ng kotse mo. Paumanhin nito. Ayos lang. Hindi naman maiiwasan ang aksidente. Pilit siyang nag-ipon ng lakas ng loob. Ikaw si Enrico, hindi ba? Yes. And you are? Gladys. Tumango siya. Sinalubong nito ang mata niya at napakunot noo. May gusto ka bang sabihin? Wala siya sa sarili na nakatitig dito. Nang tumunog ang cellphone ni Enrico ay sandali nitong sinulyapan yun bago muling ibinalik ang tingin. Are you sure you didn't want to go to clinic? Umiling naman siya. I have to go, sorry. Sandali! Natigilan nito ng pigilan niya sa braso. Marahan siyang nilingan ng ama ni Clared. Akma na siyang magsasalita ng lumampas ang tingin. Babe? You're still here? Napakurap si Gladys nang makita si Audrey. Sinulyapan nito ang kamay niyang nakahawak sa ama ng bata. Agad naman niyang ibinaba ang kamay. Pinagsalit-salita nito ang tingin sa kanila. What is happening here? Makahulugan pa na tanong ni Audrey. Sinulyapan siya ni Enrico. I'm just checking if Gladys is okay. Nakita niya ang pagtaas ng magkabilang kilay ni Audrey bago siya tiningnan. She almost got hit by my car. Paliwanag ng ama ng bata. Sayang, hindi pa natuluyan. Bulong nito nang bumaling sa kabilang banda. I'm really sorry. I have to go. Paalam ni Enrico sa kanila bago sumakay sa sasakyan. Sandali silang tumabi para makadaan ang sasakyan nito. Lihim ang pagbuntong hininga ni Gladys nang tanawin ng palayong kotse nito nang may humila sa kanyang braso. Nang papaharap ay ang nanggagalaiting si Audrey ang sumalubong sa kanya. Sinadya mo ba yon, ha? You trying to catch my boyfriend's attention? Piniksi niya ang brasong gigil na hawak nito. Huwag kang ampraning, sagot niya. Tuwid niya itong tiningnan sa mga mata. Tumigil ka na sa pagbubuhat mo ng kamay sa bata. Kung ayaw mong malaman ng tatay niya ang pinaggagawa mo. Ngumisi lang ito. How dare you threaten me? Kahit kailan, pakialamera ka talaga. Don't meddle with us. Don't meddle with my family. Family? Sarkastikong ulit niya. Hindi tama ang ganong pagtrato mo kay Claret sa sinasabi mong pamilya. Sagot niya. Aren't you gonna stop being so sawera? Gigil nitong hinila ang buhok niya. Ramdam niya ang matutulis na kuko nito sa anit niya. Nang mahagit man tingin ni Gladys ang timba ng tubig sa tabi ng kanyang kotse, hinila niya si Gladys at nilublob doon. Yan! Baka sakaling malinis ang ugali mo. Miss Gladys? Napatingin siya sa lumapit na si Clared. Gumaan ang hawak niya sa likod ng ulo ng nobya ng ama nito. Habol hininga at mahilam-hilam naman na umahon si Audrey. Sabog ang basa at may kulay na buhok nito sa muka. Clared, bumalik ka na sa bahay ninyo. Hindi mo pwedeng makita to. Ay! Napahiyaw siya nang itulak ni Audrey. Tumalsik siya sa gate. Agad naman siyang nilapitan ng batang lalaki at tinulungan na tumayo. Sabay nilang nilingan ni si Audrey at sumugod sa kanila. Bakit siyang tinutulungan mo? Bulyaw nito sa bata. Come here, Red! Hindi naman kumikilos ang tila natatakot na bata. Sinulyapan siya nito bago napipilitang lumapit sa nobya ng ama. Naaawang sinundan ng tingin niya ang paslit. Hinila basta ni Audrey ang kamay ng bata bago siya galit na binalingan. This is the last warning to you. Dinuro pa siya nito. Stop bothering us! Padabog itong tumalikod at tumalis. Napahinga na lang siya ng malalim. Nagtatakang napatingin si Elsie sa apo na pumasok. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Hindi na lang kumibo si Gladys. Nagpapasalamat siyang hindi narinig ng kanyang lola ang nangyari sa labas dahil sigurado mag-aalala lang ito at hindi hahayaan na siya ay maagrabyado. Sa hagdanang diretso niya papasok ng kanyang kwarto. Bagsak ang mga balikat niya. Paano ba ako mabubulag-bulagan at magbibingi-bingihan na lang sa pagiging maldita ng Audrey na yon? Paano ko mapoprotektahan si Clared? Paano ko masasabi sa daddy niyang lahat? Patuloy niyang tanong. Alam niya sa sarili niya hindi niya kayang basta baliwalain ang sitwasyon ng bata. Dahil kung yun ang gagawin niya, ay lalo lang bibigat ang loob niya. I hope you learned something today. Until next time, Zhang.
Thank you, teacher! Kumaway at ngumiti si Gladys sa estudyante matapos ang ilang oras na pagtuturo. Hindi nawawala ang kanyang ngiti hanggang sa tuluyang mawala ito sa screen. Pagkatapos ay mabilis niyang hinubad ang suit bago pinaandar ang mga daliri. Enrico Cox Alarcon. Tipa niya sa keyboard. Isa pala siyang CEO ng Automotive Imports Company. Anya nang makita ang profile nito sa isang business article news kung saan ay minsan nitong na-feature. Nalungkot siya nang mabasa mula sa personal nitong impormasyon na pumanaw ang fiancé nito sa panganganak kay Clarid. Apo, la? Mabilis siyang tumayo. Humarang si laptop nang buksan ang pinto. May naghahanap sa'yo sa labas ng gate. Pagbibigay alam nito. Sige ho, bababa na ho ako. Naabutan ni Gladys sa labas ng gate ang kanina lang ay nasa laptop niya, ang tatay ni Clarid. Ay, nakistorbo ba ako? Pauna nito. Hindi naman. Nagtataka siyang lumapit. Anong ginagawa mo dito? Napatingin siya sa inabot ni Enrico na gamot. First aid yan para sa gasgas mo sa siko. Naalala niya ang muntikan ng pagkabunggo nito sa kanya. Napatingin sila sa lola niyang nagsalita. Ay, ang maalalahanin mo naman, iho. Salamat ha. Saan ka ba nakatira? Alam mo ba, parang bagay kayo nitong apo ko. Lumaki ang mga mata ni Gladys sa narinig. Aba, walang naging boyfriend niyang apo ko na yan. La! Matulin siyang lumapit sa matanda na agad na natigilan. Ano ba yung pinagsasabi ninyo? Asiwa niyang tanong dito. Nagtatakang nakatingin lang ito sa kanya. Si Mr. Alarcon ho yan, yung tatay ni Clarid. Bagong kapitbahay natin. Mahinahong pagpapaalala niya. Siya ba yun? Tila nag-iisip ang matanda. Oho, at may girlfriend na ho siya, si Audrey. Paliwanag niya. Nagbaling si Gladys sa ama ng bata. Pasensya ka na sa Lola Elsie ko. No, it's fine. Maikling tugon nito bago ngumiti. Lola Elsie, I hope you meet Audrey soon. She's beautiful and kind-hearted. Tugtong nito. Oo, maganda siya. Pero hindi siya kind-hearted. Pasimpleng bulong niya. Tumaas naman ang dalawang kilay ni Enrico. Sorry Gladys, may sinasabi ka? Mabilis na iwinagwag niya ang kamay. Wala naman. Kahit gusto niya nang sabihin ang tunay na kulay ng nobya nito ay hindi naman niya basta masiraan ito sa harapan ng nobyo nito. Nagbaling si Enrico sa kanyang lola. Katulad ho ng sinabi ni Gladys, mga bagong kapitbahay ni ho kami. I hope we can get along. Saad ng ama ni Clarid. Oo naman, pero sandali. Sigurado ka na ba sa nobya mong yun? Lola! Awat niya rito. Sige na. Papasok na ako sa loob at baka kung ano pang masabi ko. Maiwan ko na muna kayo Nakangiting paalam ng matanda. Kumaway pa ito kay Enrico bago pumasok sa loob. Tiningnan ni Gladys ang kaharap. Pasensya ka na kay Lola Elsie Nagiging makakalimutin na kasi siya Don't worry about it. Gusto ko rin mag-apologize sa sinabi ni Audrey last time. Paumanhin din ito. Ayos na yon. Maikling sagot niya. Naging tahimik ang pagitan nila. Pwede bang magtanong? Hindi na rin siya nakatiis. Matagal mo na ba siyang kilala? Why are you asking? Seryosong tanong nito. Hindi niya alam ang sasabihin habang tuwid na nakatingin sa kanya si Enrico. Gusto ko lang sana malaman kung maayos ang pagitan nila ni Clarid. They're fine. She loves my son like her own. She even presented herself na mag-alaga kay Red. Sagot agad nito na ikinatigil niya. Habang pinagmamasdan niya ang ama ng bata ay wala itong kaalam-alam sa pagtrato ni Audrey sa anak niya. Sana magkaroon ka rin ng oras sa anak mo, nasabi niya. Otomatikong napakunot noo si Enrico. What do you mean by that? Anyway, never mind. I better get going. Biglang nag-ibang tono ng ama ng bata bago tumalikod. Pinanood niya ang pag-alis ng sasakyan ni Enrico pagkatapos ay sinulya pa ng hawak na ibinigay nito. Siguradong hindi siya basta maniniwala sa akin. Ang kailangan ko, matibay na ebidensya. Para lumabas ang peking ipinapakita ng Audrey na yon. Kausap niya sa sarili. Clarid! Bati niya nang dumaan ang batang lalaking katulad niya ay sakay ng bike kinaumagahan. Sa bilis ay halos hindi siya narinig nito. Mabagal siyang pumidal, kasunod ng bata.
Huminto si Clarid sa basketball court, bumaba ng bisikleta at pinanood ang mga batang naglalaro. Tinabihan niya ito. Gusto mo makipaglaro? Gulat siyang tiningala nito. Miss Gladys, gusto mo makipaglaro sa kanila? Mabilis itong tumango. Opo! Sumipol siya sa isang bata na may hawak na basketball. Hinagis naman ito sa kanya ang bola. Lumingon siya kay Clarid bago ipinasa iyon. Gumuhit ang matamis na ngiti nito at naunang tumakbo palapit sa ibang mga bata. Habang naglalaro ay pinagmamasdan lang ito ni Gladys. Nakadama siya ng awa para sa inosenteng bata. Clarid! Mulalas niya nang makitang tumumba ito. Nag-aalala niya itong nilapitan. Ayos ka lang? Ang sakit ng braso ko. Iyak nito. Mabilis niyang binuhat ang bata. Sa waiting area ng ospital, naghihintay ang pabalik-balik na si Gladys. Nagkikiskis ang mga palad niya. Napatingin siya sa lalaking mabilis na tumakbo. Akma siya nitong lalampasan nang mabilis niyang pigilan ng braso. Nilinga siya ng hinihingal na ama nito. Enrico, Anya. Where's my son? Tanong nito habang kita niya ang pagtaas at pababa ng dibdib. Nasa loob na siya. Sandali! Paano mo nalaman na? Tinawagan ako ng kaibigan kong doktor. Bumitaw siya sa braso nito. Pasensya ka na. Kasalanan kong nangyari. Enrico! Umalingaw-ngaw ang boses ni Audrey sa hallway. Natataranta itong lumapit at hinarap ang nobyo. House Red! Muling ibinalik ng ama ng bata ang tingin sa kanya. What do you mean it's your fault, Gladys? Nilinga siya ni Audrey. Nagbabanta ang mga mata nito. Sinalubong niya ang tingin ni Enrico. Ako nagsabi sa kanya na makipaglaro sa mga bata ng basketball. And who gives you the permission to do that? Galit siyang hinarap ng nobya nito. Gusto ko lang namang matuwa ang bata. Natuwa ba siya? Yuk, nasaktan siya kaya siya nasa ospital ngayon. And it's your fault dahil pakialamera ka. Binalingan ni Audrey si Enrico. You see what this woman did to our son? Ipinahamak na si Red. Kaya kung ano man ang sasabihin niya, huwag ka na makikinig sa kanya. Now, get out! Utos nito sa kanya. Napatingin si Gladys sa ama ng bata na nag-aalala pa rin. Umalis ka na! Ipinagtulakan siya ni Audrey. Nang maglakad palayo ay hinawakan sa kamay nito ang nobyo. Sasabihin ko sa mga gwardiya ng ospital na huwag papapasukin ng babaeng yun. You don't have to do that. Tiningala ni Audrey si Enrico. What? I know hindi niya sinasadya ang nangyari. Hindi niya gustong masaktan ng anak ko. Come on, babe. Sinabi na nga ng Gladys na yun eh. It was her fault. Kasalanan niyang nandito sa ospital ang anak mo. Tinanaw ni Enrico si Gladys at alam niyang hindi nito ginustong masaktan ng anak niya. Enrico! Nilingon nila ang kaibigang doktor na si Peter. Agad siyang lumapit dito. How's my son? He's safe now. Nothing to worry about. Nalalagyan na ng cast ng braso niya. Mabuti at mabilis siyang nadala sa ospital. Sagot nito. Napatango siya at naalala ang kapitbahay na agad sinugod ang anak. He just has to stay here for tonight for monitoring. Tomorrow, pwede na rin siyang umuwi. Nakipagkamay siya sa kaibigang doktor. Thank you, Doc Peter. You're welcome, Enrico. Pwede niyo na siyang puntahan. Nang umalis ang doktor ay diretso sila sa kwarto ng bata. Naroon nakaupo ang batang lalaki, nakasandal sa kama at may cast ang kaliwang braso. Red, anak. Agad itong niyakap ni Enrico. Daddy! Nang yakapin ito ng bata ay napatingin kay Audrey na galitang imahe. What happened, anak? Hinarap ni Enrico ang bata. Tell me, may masakit pa ba sa'yo? Babe, you should ask him first kung bakit siya sumama sa pakialamerang babaeng yon. Right, Red? Halos sumigaw si Audrey. Please lower your voice. Huwag mong takutin ang anak ko. Sagot nito nang sulyapan nito. I'm sorry, babe. Matabang nitong sagot. Kalmadong hinarap niya ang bata. Sorry, Daddy. It's okay, anak. What's important is that you're safe now. Ang totoo po, hindi naman po ako sumama kay Miss Gladys. I saw her at the basketball court at tinanong niya ako kung gusto kong makipaglaro sa ibang mga bata. Kwento ni Red. Panay naman ang ikot ng mga mata ng nakahalukip-kip na si Audrey sa likod. Tinulungan niya po ako at dinala rito. Maliit na pangiti si Enrico bago hinaplos sa ulo ang anak. We should thank her then. Sagot niya. Nakangiting tumango ang batang lalaki.
Mas lalo namang nayamot ang anyo ni Audrey. Stay here. Babantayan ka ni Tita Audrey, okay? Otomatikong naglaho ang inis sa mukha ni Audrey nang lingunin ng nobyo. Don't worry babe, ako nang bahala sa kanya. Nakangiti itong lumapit at tinabihan sa kama ang batang lalaki. Thanks, Audrey. Maluwag ang dibdib ni Enrico nang lumabas ng kwarto. Nang tumalikod ay agad nagigil na hinarap ni Audrey ang bata. At talaga nakuha mo pang ipagtanggol ang pakialamera babaeng yun ha? I'm just telling the truth, Tita Audrey. Agad na yumuko si Red nang akmang hahampasin ng nobya ng ama ng unan. Ikaw nga, problema ko na. Tapos dumagdag pa ang babaeng yun? Anito ng buwisit na tumayo. Dahan-dahan ang paglalakad ni Gladys sa pasilyo. Nang sa pagliko ay mapako ang mga paa niya nang makita ang papalapit. Humalikip-kip si Enrico sa harap niya. You're still here. Hindi ka pa rin umuwi. Parang robot siyang tumalikod. Uuwi na, sagot niya. Thank you. Doon lang siya natigilan at marahan siyang lumingon. I appreciate you bringing my son here immediately. Tinulungan mo siya at hindi basta pinabayaan. Kaya maraming salamat. Ngumiti sa kanya ang ama ng bata, kaya lang siya ay kahit papaano'y nakahinga. Maayos na ba siya? Na-sprain ng left arm niya. He just needs to stay here for overnight. Bukas makakauwi na rin siya. Napangiti si Gladys. Salamat naman sa Diyos kung ganon. Natigilan siya nang makitang pinagmamasdan siya ng kaharap. Naging alanganin ang ngiti niya. Bakit? I can see how you cared deeply about my son. Nahihiya niyang kinamot ang likod ng tenga. Wala naman yatang matigas ang puso pagdating sa mga bata. Sagot naman niya. Tumango si Enrico. You're right. Sang-ayon nito. Emergency! Napalingon sila sa parating na stretcher. Mabilis na tulak-tulak yon ng mga nurse. Agad na hinawakan ni Enrico sa kamay ang dalaga at hinila sa tabi matapos matanaw ang duguan ng pasyente. Hindi magawang gumalaw ni Gladys habang nakasandal sa dingding. Marahan niyang tiningala ang ama ni Clared na nakaharap sa kanya at ang atensyon ay nasa dumadaan ng mga nurse. Excuse me! Tumabi kayo dyan sa daan! Nang dumaan ang mga ito kay Enrico ay mas lalo itong napadikit sa kanya. Sa pagharap ay nagtagpo ang kanilang mga tingin. Kahit nangangatal ay mabilis siyang kumilos at lumayo. I'm sorry. I had to do it. Ayos lang. Sige, alis na ako. Pakisabi na lang kay Clared na magpagaling siya. Mabilis pa siya sa kidlat na umalis. Babe? Nilingon ni Enrico ang parating na si Audrey. Anong ginagawa mo dyan? Tanong nito nang makalapit. May paghihinala na gumala ang mga mata nito. Maliit siyang ngumiti. Nothing. Siguradong kapag sinabi niya ang tungkol sa kapitbahay ay maiinis lang ito lalo. Wait, bakit iniwan mo anak ko? Babe, hindi ko matagalang tingnan si Red. Naaawa ko sa kanya. Pag-arte nito. Alright, ako na bahala. Please go to the billing station for me. Inabot niya rito ang card bago muling naglakad pabalik sa kwarto ng anak. Impit ang paghiyaw ni Audrey. Kainis? Ginawa pa akong assistant. Kahit kailan pahirap talagang batang yan. Imbis na kaming dalawa lang ng tatay niya. Reklamo nito. Matyagang naghihintay sa labas ng bahay si Gladys. Nang dumaan ang kotse kung saan lulan ang mag-ama ay agad siyang tumayo. Akma siyang hahakbang palapit nang makita na humarang si Audrey. Naglaho ang ngiti niya sa labi. Karga-karga ni Enrico ang tulog na anak at diretsyong pumasok sa loob ng bahay. Hindi siya napansin nito. Si Audrey ang naglakad palapit sa kanya. Kumusta si Clared? Mapagkumbabang tanong niya. How thick is your face, ha? Talagang naghintay ka pa rito? Sunod nitong tanong. Nagtatanong ako ng maayos. Bakit maayos ka bang kausap? Seryosong lumapit sa kanya si Audrey. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Layuan mo si Red. Pero hindi ka nakinig. Pinahamak mo siya. Hindi ka ba nahihiya? Napangisi ito ng tila may mapagtanto. O baka naman gusto mong maging malapit sa anak para madali ka nang mapalapit sa tatay niya? Anito, hindi ako ganyan mag-isip. Mariin niyang sagot. I'm telling you girl, hindi ka niya papatulan. Nakikita mo ba ang pagkakaiba nating dalawa? Kaya ngayon pa lang, lumayo ka na hanggat nakakapagtimpi pa ako sa'yo. Masamang tingin ang iniwan nito sa kanya. Napahinga si Gladys ng malalim. Kung hindi lang siya nag-aalala sa bata ay hindi siya makikipagtalo sa babaeng iyon. Teacher Gladys,
Doon lang tila natauhan ng dalaga na nakaharap sa computer ng mag-umaga. "Are you okay, teacher?" Untag ng estudyante niya. "Yes, Zhang. I'm sorry. Can you repeat the next question?" Tanong nito. Of course. Kahit may inaalala ay pilit siyang nag-focus sa trabaho. "Apo!" Napalingon si Gladys sa matanda na pumasok sa kwarto matapos ang kanyang online teaching. "Ayos ka lang ba, ha?" "O hula." "Iniisip mo pa rin yung bata." Tumango naman siya. "Ang sabi ni na Joan at Beth, maayos na daw si Red, kaya wag ka na mag-alala dyan." "Mabuti naman ho kung ganon." Maikli niyang tugon. "Matanong nga kita, ha? Ikaw ba gusto mong Enrico na yon?" Halos mahulog siya sa swivel chair sa narinig. "Ano naman hong klaseng tanong yan, la?" Anya. "O bakit?" Casual na tanong nito. "Nung isang araw nakita ko siya sa laptop mo." Napapikit siya at naalala nang hanapin niya sa online ang ama ng bata. Mali kayo nang iniisip, la. Gusto ko lang palalaahanan ka roon sa nobya niya, ha? Matanda na ako. Hindi ko na kayang rumesbak." Nakangiting anito bago lumabas bitbit ang tray ng marurumi niyang damit. Napatingala na lang siya sa kisame bago inikot ang sarili sa kinauupuan. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin, kung dapat ba siyang patuloy na makialam o hayaan na lang ang ama na mismong si Clared ang makaalam. Inayos ni Gladys ang gamot ng kanyang lola nang marinig ang maliit na boses sa labas ng gate. "Miss Gladys!" Nagmamadali siyang lumabas nang mabusesan yun. Nang buksan ang pinto ay agad siyang napangiti. "Clared!" Akmang kakaway ito pero nang itaas ang cast ay napangiwi. Patakbo siyang lumapit bago niyakap ang bata. "Kamusta ka na?" "I'm okay now, Miss Gladys." Bumaba siya para maharap ang batang lalaki. "Pasensya ka na sa nangyari, ha. Kung hindi kita inayang makipaglaro, hindi ka sana masasaktan." Patuloy niya. "If you didn't do that, hindi ko po mararanasan na makipaglaro sa ibang bata. It's not your fault, Miss Gladys." Ngumiti pa ito na tila ba mas nakapagpalambot ng kanyang puso. "Salamat, Clared." Pansin niya ang pagsulyap ng bata sa kanilang bahay. "Gusto mong pumasok sa loob?" Alangan tumingin ito sa kanya. "Kumain ka na ba?" Dugtong pa niya. "Halika, sumabay ka na sa amin ni Lola Elsie mo kumain." Iginiya niya ito papasok sa loob. Sabay-sabay silang kumain at lumabas din sa terrace para kumain ng ice cream. "Masakit pa ba ang braso mo?" Umiling si Clared habang sarap na sarap sa pagkain ng ice cream. Nakangiting pinunasan pa niya ang gilid ng labi nito. Seryosong pinagmasdan niya ang bata at hindi niya alam kung paano nagagawang kagalitan ito ni Audrey. Kung naging pilyo man ito, mas gusto niyang unawain na partiyon ng pagiging bata nito. Naging seryoso ang kanyang anyo. "Tandaan mo, kapag may kailangan ka, pumunta ka lang sa akin. Magtago ka lang sa likod ko kung natatakot ka." Doon napahinto ang batang lalaki bago siya tiningala. Nginitian ni Gladys ang bata. "Simula ngayon, kakampi mo ko sa lahat. Poprotektahan kita sa kahit na kanino." "Really?" Paninigurado nito. Tanaw niya ang nangingilid nitong luha. "Oo naman, promise ko yan sa'yo." Itinaas niya ang kamay, tanda ng pangako. Niyakap siya ng bata na ginantihan naman niya hanggang sabay silang napalingon nang kumalampag ang gate. "Red! Nandito ka na naman!" Takot na napatayo ang bata. Tumindig din si Gladys. Basta nalang binuksan ng galit na si Audrey ang tarangkahan nila. "I've been looking for you!" Malakas na sigaw nito sa kanila. Napatingin ito sa kanya. "Isa ka pa!" Akma pa silang sasagot ng akma nang magsalita ang bata. "Wala pong kasalanan si Miss Gladys." Pagtatanggol nito. "How many times I told you not to defend her?" "Hoy!" Agad silang napalingon sa kanyang Lola Elsie na palapit at hawak ang walis tingting. "Bakit nagsisigaw ka rito sa bakuran namin, ha?" "Lola!" Pinigilan ni Gladys ang galit na matanda. "Heto ho kasing apo ninyo, hindi marunong makinig. Kaya pagsabihan nyo na huwag manghimasok sa buhay na may buhay." Sagot ni Audrey. "Aba, bastos na bata ito ah!" Napahinto ang matanda ng sapuhin ng dibdib. Mabilis itong nasambot ni Gladys ng matumba. "Lola! Let's go, Red!"
Kasyual na hinila sa balikat ni Audrey ang bata pero hindi ito nagpadala. Lola Elsie! Miss Gladys! Sigaw na nag-aalalang bata habang hinihila palayo. I said, let's go! Gigil na hinila ito ni Audrey. Naiwan siyang takot at umiiyak. Lola! Hawak ni Gladys ang kamay ng matanda na nakahiga sa kama. Maswerteng may dumaan na doktor na kapitbahay nila at tinulungan siya. Lola, kumusta kayo? Ang sabi ni Dr. Gomez, tumaas daw ang dugo ninyo. Mabuti walang masamang nangyari sa inyo. Ayos na ho ba kayo? Maayos na ako, apo. Ayoko lang na inaapi ka ng babaeng yon. Pasensya na po, Kayla. Niyakap niya ang matanda. At habang yapos ito ay naisip niya si Clarid. Tama pa ba na patuloy siyang makialam sa problema ng mga kapitbahay? Alam niyang hindi basta uurong si Audrey. Nag-aalala lang siyang saan umabot ang pagmamalasakit niya sa bata. Pero kung hindi siya makikialam, paano na si Clarid? Paano ang binitawan niyang ipinangako rito? Tulala si Gladys sa labas ng bahay nang may humintong sasakyan sa kapitbahay. Bumaba mula roon si Enrico at lumapit. How's Lola Elsie? Tanong nito, maliit siyang napakunot noo. Sinabi sa akin na rin ang nangyari. I hope she's okay. Maayos na siya. Natahimik ang pagitan nilang dalawa. Mukhang ikaw ang hindi okay. Saad ni Enrico, malalim ang kanyang naging paghinga. Don't worry too much. She will be fine. Ngumiti siya ng malungkot. Wala na bang ibang sinabi sa'yo si Clarid? Ito naman ang naglinya ng noo. What do you mean? Wala ba siyang nababanggit sa'yong kahit na ano? About what? Habang nakatingin si Gladys sa ama ng batang lalaki ay nangingibabaw ang kagustuhan niyang malaman nito ang kalagayan ng bata. Pero biglang sumagi sa isip niya kung maniniwala ito sa kanya. Si Audrey, kumusta siya bilang ina ni Clarid? Nanalo pa rin ang ibinubulong ng kanyang konsensya. She may not be the biological mother, but I know my son is safe with her. Pinagkatitigan niya ito at nakikita niyang paniwalang paniwala ito sa ipinapakita ng nobya. Babe? Lumapit ang nakakunot noon na si Audrey sa kanila. Nakataas ang isang kilay na sinulyapan nito si Gladys bago ibinaling sa nobyo. Ano na pala ang bahay mo ngayon? Nagsalubong agad ang kilay ni Enrico. Dito talaga ang diretso mo from work? Sarkastikong dugtong nito. Kinumusta ko lang si Lola Elsie. Katwiran ng ama ni Clarid. Muling tiningnan ni Audrey si Gladys. Narinig mo? Hindi ikaw ang pinuntahan niya. Kaya bakit ikaw nakaharap dito? Ngumiti lang siya rito. Bahay namin to kaya ako nandito. Sarkastiko niyang sagot. Akma itong sasagot ng pigilan nito ng nobyo. Stop it. We should go. Nasulyapan ni Gladys ang kamay ni Enrico na iginiit ang nobyo paalis. Agad niyang tinapon sa malayo ang tingin bago napabuntong hininga. Maingat ang pagtulak niya sa wheelchair ng kanyang Lola Elsie at sa ilalim ng pasikat na araw palabas ng bahay. Kumusta na nga pala si Red? Tanong nito. Hindi ko na ho alam, Lola. Hindi pa rin siya ulit dumadalaw sa bahay. Nang biglang marinig ang batang pinag-uusapan. Miss Gladys! Lola Elsie! Sabik na sigaw nito nang patakbong lumapit sa kanila. Napatingin siya. Hinawakan sa ulo ang batang lalaki na wala ng benda ang braso. Anong meron? Bakit ang saya mo? Kasama ko po si Daddy. Hindi siya pumasok sa company. Agad na lumingon si Clarid nang makita niyang pagbukas ang gate. Nakangiti itong kumampay. Daddy! Ngumiti si Enrico nang lumapit. Hila-hila pa ito ng anak. Kumusta na ho kayo, Lola? Tanong nito sa matanda. Mabuti naman. Basta, wag mo lang ipapakita sa akin ang nobya mo, ha? Lola? Mahinang awat ni Gladys. Mabilis na hinawakan niya ang wheelchair nito. Mauna na kami, ha? Iikot ko lang si Lola. Paalam niya. Sasama kami sa inyo ni Daddy. We're also out for a jog. Saad ng bata. Agad silang nagkatinginan ni Enrico. Una silang natatarantang umiwas bago nagtuon sa anak nito. Napaatras na lang siya nang magtungo si Clarid sa likod ng wheelchair at buong puwersa iyong tinulak. Hindi naman niya alam kung saan siya pipihit. Nang muling masalubong ang mga mata ni Enrico ay matulin siyang humakbang. Sandali! Hintayin mo ako! Habol niya sa mga ito. Napangiti na lang si Enrico nang sumunod. Sa park sa loob ng village sila huminto.
Akmang susunod si Gladys sa dalawa nang magsalita ang tatay ni Clared mula sa likuran. I'm really sorry Napahinto naman siya. about Audrey's behavior. Napipilitan niya itong nilingon. Sa susunod, hindi ko nahahayaang bastusin niya ang lola ko. Diretsong sagot niya. I know. Kaya nga nag-aalala ako sa anak ko eh. Seryosong tinanong ni Enrico si Clared. Sana huwag siyang lumaki na laging may naaaway sa harap niya. I know he likes you. He likes playing with you. And he likes you for being our neighbor. But Audrey feels the opposite about you. Patuloy nito. Napunta rin ang atensyon niya kay Clared. Mahirap nga naman ang sitwasyon ng bata sa pagitan nila. Huwag ka mag-alala. Napatingin si Enrico sa dalaga. Ako nang iiwas kay Audrey. Gagawin mo yun? Sinalubong niya ang mga mata nito. Oo naman, para kay Clared. Napangiti si Enrico habang pinagmamasdan ng kapitbahay. Ramdam niya ang pag-unawa at pagmamalasakit nito sa anak niya. Nasaan ba siya ngayon? Baka kung makita niya tayo ngayon maging dragon. Kusa niya rin natutop ang bibig. May nasikaso siya sa province. She has to stay there for a few days. Talaga? Mabuti naman. Wala sa loob niya nasabi. What? Agad niyang nilinga ang ama ng bata. Wala. Ang ibig kong sabihin, paano ba niya sasabihin na kahit papaano ay makakalayo ang anak nito sa babaeng yun? Miss Gladys! Saktong lumapit ang bata sa kanya bago siya hinawakan sa kamay. Laro po tayo! Aya nito. Alangan niyang sinulyapan si Enrico. Sige, halika na! Habulin niyo ako! Naunang tumakbo ang batang lalaki habang si Enrico naman ay tinabihan ng matandang si Elsie. Sinundan niya ng tingin kung saan ito nakatitig. Katulad nito ay napangiti rin siya nang makita ang anak na kalaro ang dalaga. Ang akala ko hindi nalalabas ng lungga yung apo kong yan. Araw-araw maghapon na lang nagtuturo ng mga estudyante. Pero tingnan mo, talagang nasisiyahan siya kasama ang anak mo. Patuloy ni Elsie. They look good together. Sang-ayon ni Enrico. And I'm very thankful na bilang mga kapitbahay, nandyan ho kayo para sa anak ko. Hinawakan ni Elsie ang kamay nito. Sana lahat ng nasa paligid ng anak mo alagaan at ingatan din siya. Miss Gladys! Kahawak kamay ni Gladys ang pawis na si Clared. Palapit sila sa bench kung nasaan ang lola niya at ang ama nito. Bukas na po ang birthday ko! Nakaangat ang magkabilang kilay niya ng balingan nito. Talaga? Opo! Ang sabi ko kay Daddy, mag-i-invite ako ng playmates ko. I-invite ko rin kayo ni Lola Elsie. Punta po kayo Kahit may pag-aalangan ay tumango siya. Nang marating nila ang bench ay lumapit agad ang batang lalaki sa ama nito. Daddy! A-attend po sina Miss Gladys at Lola Elsie sa birthday ko. Tiningnan siya ni Enrico. Really? Nakangiting tumango si Clared. Then we will prepare a very beautiful birthday party for you, anak. Thank you, Daddy! Napangiti si Gladys habang pinagmamasdan ng mag-ama. Alam niyang nagdesisyon na siyang umiwas, pero hindi niya kayang biguin ang bata lalo na sa espesyal na araw nito. Nagkatinginan sila ni Enrico. Ngumiti ito. Thank you, Gladys. Maliit siyang tumango bago binalingan ng kanyang lola. Mauna na kami sa inyo ni Lola. Papainumin ko pa siya ng gamot Hinawakan niya ang wheelchair nito at marahang itinulak. Binuhat naman ni Enrico ang anak habang pinapanood ang kapitbahay na palayo. Dad! Yes, anak. Can I ask you something? Anything, anak? Nilingan niya ito. If you had to choose a girl to marry, please pick Miss Gladys. Ngumiti ng malungkot ang anak niya. She's kind, thoughtful, and ready to play with me anytime. Hinarap niya ito. Marahan hinaplos ang kanyang palad ang maliit na dibdib ng anak. Hindi ba ganun din naman ang tita Audrey mo? Hindi sumagot ang bata dahilan para makaramdam siya ng pag-aalala. Ibinaba niya ito, hinawakan sa magkabilang balikat para mapaharap bago pinagkatitigan sa mga mata. Anak, may problema ka ba kay tita Audrey? Is there anything you didn't tell me? Pilit niyang nirurok ang mga mata ng anak. Masyado siyang naging abala sa trabaho at naging kampante sa presensya ng nobya sa buhay nito. Anak. Umiling naman ito, halata ang pag-iwas. Inabot niya ito sa mga braso at niyakap. I'm sorry, anak. I promise you.
Daddy's always here for you. Naramdaman niyang humipit na yakap nito. Kaharap ni Gladys ang kanyang lola na kapareho niyang nagbabalot ng regalo para sa birthday bukas ng batang kapitbahay. Apo, hindi mo pa nasasabi kay Enrico ang tungkol dyan sa nobya niya? Napahinto siya at napaangat ng tingin. Hindi ba't nakakakonsensya? Alam natin ang pinagdadaanan ng bata pero wala tayong ginagawa. Dagdag ng matanda. Tama ho kayo. Malungkot niyang sang-ayon. Ang totoo, natatakot din ho ako. Tiningnan siya ng kanyang lola. Paano kung hindi maniwala sa akin ng tatay niya? Ano ho ang laban ng kapitbahay na katulad ko sa nobya niya? Minsan, naisip ko na lang din na huwag namang ialam. Pero hindi ko alam kung kaya ko magbulag-bulagan at magbinging-bingihan. Nangako ho ako kay Clared at tingin ko ang protektahan siya ay ang regalong ipapasalamat niya. Sabay silang maglola na malalim na paghinga ang nagawa. Parehong nakabihis ng pambata si Gladys at ang kanyang lola dahil yun ang birthday theme ni Clared. Tila bumalik silang dalawa sa pagkabata. Nagsisimula na ba ang birthday party? Tanong ni Elsie. Sinilip niya ang relo. Pumunta na rin ho tayo para makatulong din tayo sa paghahanda. Inalalayan niya itong maglakad. Nang makarating sa kapitbahay ay naabutan nila ang abalang mga tao na nakaayos na garden, malapit sa pool. Nilapitan niya ang ilang kasambahay. Ate Beth, nasa na ang birthday boy? Ma'am Gladys, Lola Elsie, kayo pala. Nasa kwarto pa po niya si Red. Gusto niyo po bang puntahan siya? Sagot ng aligagang kasambahay. Tinulungan niya umupo ang kanyang lola sa plastik na silya. Dito lang po muna kay Lola. Pupuntahan ko lang po si Clared. O siya sige, hihintayin ko kayo rito. Kasabay niya sa pagpasok sa loob ng bahay ang kasambahay hanggang sa huminto ito. Umakyat na lang po kayo ma'am. Nasa kaliwa po ang kwarto ng bata. Ilalabas ko lang po ang mga baso. Sige, salamat Ate Beth. Umakyat siyang hagdan at sinunod ang instruction ng kasambahay. Napangiti siya nang makita ang siwang na nakabukas na pinto at ang batang lalaki. Hirap nitong sinusuot ang jumper. Kailangan mo ba ng tulong? Miss Gladys! Nakangiti nitong bulalas nang makita siya. Lumapit siya dito. Happy birthday! Thank you po! Niyakap siya ng bata. Tulungan na kita ha? Tanong nito nang magkala sila. Opo! Nagmamadali sa pag-akyat ng hagdan si Enrico. Sadyang ibinigay ang buong araw para sa espesyal na araw ng anak. Akma niyang bubuksan ang pinto nang marinig ang mga boses doon at marahan siyang sumilip. Napangiti siya nang makita si Gladys na binibisisan ang nakangiting anak. Sa tanawing yun ay tila naging payapa ang loob niya. Hindi rin niya masisisi ang bata na malapit ang loob nito sa kapitbahay. Hindi mahirap magustuhan ang masayahin at mabuting dalaga. Natauhan lang si Enrico nang bastang bumukas ang pinto at dahil nakatingin si Gladys sa bata ay hindi siya nito nakikita. Nawalan to ng balanse at bumagsak sa kanya. Lumaki ang mga mata ni Gladys nang mapaibabawa ng tatay ni Clared habang magkadikit ang kanilang mga labi. Alalay ng mga palad nito ang likod ng kanyang bewang. Agad na nagtakip ng mga mata ang nakangiting si Clared. Habang awang pa rin ang labi ni Gladys nang lumayo, mabilis siyang bumangon kasunod si Enrico. Hindi ko sinasadya. No, I'm fine. Nauutal ding putol sa kanya ng ama ng bata. Did you two just kiss? Sabay silang napalingon kay Clared, namamanghang nakangiti ang bata. Agad na lumapit si Enrico sa anak, hinawakan nito sa magkabilang balikat. Anak, yung nakita mo, it was just an accident. Halos mabangga ito ni Gladys sa balikat nang humarap sa batang lalaki. Tama ang daddy mo, hindi namin sinasadya. Tensyonado nilang paliwanag. Nilingan niya ang ama nito, pinandilatan ang mga mata para tulungan siyang makapagpaliwanag. She's right, anak. Singit nito. Nang hawakan ni Enrico ang balikat ng bata ay natigilan nito nang mahawakan ng mga kamay ni Gladys. Dahan-dahan siyang nagkatinginan. Para naman siyang napaso at bumitaw dito. Okay, Dad. Miss Gladys. Secret lang natin tong tatlo. Desisyon ni Clared na kumindat pa. I think that's the best gift I've seen. Nakangiting dugtong ng bata na nag-unang lumabas ng kwarto. Sabay na napahinga ang dalawa at napaupo sa sahig. Hanggang sa lingahin ni Gladys si Enrico. Kasalanan mo yun eh. Mahina niyang paninisi dito. Why me?
Bakit ka kasi nasa pinto? Bakit hindi ka nalang pumasok? Higil na reklamo niya sa mas mahinang boses at tumayo. Clared! Hintayin mo ako! Sinundan niya ang bata. Happy birthday, Red! Isa-isang bati ng lahat habang si Clared ay nasa gitna at kaharap ang malaking asul na cake. Hinipa ng bata ang kandila. Sunod-sunod naman na kinuhanan ng photographer ng litrato ang mag-ama. Sandali lang po! Sandaling pakiusap ng bata. Natahimik naman ang lahat. May hinahanap ang mga mata ni Clared. Nang huminto sa pwesto nilang maglola ay nakangiti itong kumampay. Napalingon ng lahat sa kanila. Miss Gladys! Lola Elsie! Tawag nito, let's take a picture! Sunod ng bata. Nagkatinginan pa silang maglola. Patuloy pa rin sa pagkampay si Clared. Ngumiti si Enrico at naglakad palapit sa mga kapitbahay. Inalalayan nito ang matanda, pero pasimple nitong pinigilan ni Gladys. Ayos lang kami rito. Nahihiya niyang sabi habang halos hindi bumubukas ang bibig. Nakangiti siyang binalingan ng ama ng bata. Sinusunod ko lang ang request ng birthday boy. Iginiya siya nitong maglakad. Nang makarating sa harapan ay hinawakan agad ni Clared ang kamay niya. Nang magtabi-tabi ay agad na pumwesto ang photographer para kunan sila ng litrato. Nang kumislap yun ay sabay-sabay silang ngumiti. Sinulyapan ni Enrico ang katabing dalaga. Ganon na rin ang anak na kitang-kita niya ang saya. Pakiramdam niya ay isa silang pamilya. Pamilyang gusto nito at tila nagkaroon na. Nagsimula na ang kasiyahan. Ang boses ng clown ang maririnig sa garden. Ganon na rin ang mga tuwang-tuwa ng mga bata. Habang sina Elsie at Gladys ay nasa isang mesa kaharap ang ilang bisita na kumakain. Natigilan lang siya nang maalala ang aksidenteng pagdidikit ng labi ng ama ni Clared. Hindi siya dapat nakakaramdam ng kahit na ano dahil alam niyang maling mahulog ang loob sa taong may nobya na. May problema ba, apo? Hindi niya napansin na kanina pa nakatingin sa kanya ang kanyang lola. Wala ho. Kuha lang ho ako ng tubig. Sagot niya bago nagmamadaling tumayo. Miss Gladys! Nagulat siya nang hawakan siya sa kamay ni Clared na lumapit sa kanya. Hinila siya nito, dinala sa harap ng mga bata. Nakita niya ang tensyon sa mukha ni Enrico na naroon din. Daddy, bilis para manalo tayo! Lumukso ang tuwang-tuwang bata. Pilit silang pinagdikit ng batang lalaki. Siya ay naguguluhan na sinulyapan ng ama nito. Ano bang palaro to? Walang ideya niyang tanong. Bring me. Mahina nitong sagot. Uy, bakit ako? Naputol ang usapan nila nang lumapit ang payaso, hawak ang mikropono. At ang winner natin ngayon ay si Sir Enrico! Nagkayangay mga bisita, pati na rin ang mga bata. Narinig pa ang naguguluhan na si Gladys ang kinikilig at tuksuhan ng mga ito. Nanalo si Sir sa Bring Me Your Crush! Agad niyang nilinga ang ama ng bata. Napapikit ito at napayuko. Habang tuwang-tuwa naman ang pumapalakpak na si Clared. Siya naman ay halos hindi makangiti. Patapos na ang kasiyahan ng lapitan si Gladys na mga kinikilig na kasambahay. Ma'am, totoo po ba? Crush kayo ni Sir? Ate Joanne, naglalaro lang yung bata kaya ako ang dinala niya. Kahit seryoso na ang kanyang tono ay hindi pa rin mapuknat ang ngiti sa mga ito. Asus ma'am, ang ibig sabihin lang po nun, gusto kayo ni Red para sa daddy niya. Totoo po, hindi rin naman tumutol si Sir. Patuloy nito nang banggain siya sa balikat. Ate Beth, may girlfriend na ang amo ninyo. Hindi niyo dapat iniisip ang ganyang bagay. Seryoso niyang tugon. Umasim ang mukha ng dalawa. Kung papipiliin kami ma'am, kayo ang mas gusto namin kesa kay Ma'am Audrey, no? Pero kung walang girlfriend si Sir Enrico, sigurado magkakatuluyan kayo. Hindi pa rin sumusukong ani ni Joanne. Maiwan ko na nga kayo. Salamat sa pag-asikaso sa amin ni Lola. Paalam niya sa mga ito. Nang maglakad sa garden ay nakita niya ang magkakasalubong na si Enrico. Natatarantang tinanaw niya ang kanyang lola na hinihintay siya. Agad siyang lumiko. Napakunot noon naman ang ama ni Clared. Hala, tara na ho. Hinawakan niya ang likod ng wheelchair nito at walang lingon likod na umalis. Napahinga naman ng malalim si Enrico. Nang may hatid ng tingin ng maglola ay ang anak naman ang hinanap ng mga mata niya. Naabutan niya ito sa sala, nagbubukas ng mga regalo. Daddy, look at this! Gift ni Miss Gladys at Lola Elsie. Pagyayabang nito nang ipakita ang mga laruan.
Napangiti siya habang pinapanood ang tuwang-tuwang bata. Why do you like her? Naitanong niya. Mabait po siya, Daddy. She promised me she will always be there for me. Natuon ang mga mata ng bata sa mga regalo. Siya naman ay pinagmasdan nito. Kahit ramdamang pagod ay hindi makuhang magpahinga ni Enrico. Naroon siya sa sofa, malalim ang iniisip. May kung anong bumabagabag sa kanya. Alam niyang mali pero hindi maalis sa isip niya ang kapitbahay na gustong-gusto ng anak niya. Tinungga niya ang baso ng alak at gusto niyang itanim sa isip ang nobyang si Audrey. I'm home! Nagulat pa si Enrico nang dumating ang nasa isip. Naroon ang nobyang hindi magkandabit-bit sa mga daladala. Akala ko ba makakarating ka sa birthday celebration, Red? Sorry babe, kailangan kong unahin ng trabaho eh. And mapapagod lang din naman ako. Bulong nito na narinig naman din niya. Tinabihan siya nito sa sofa. Did you miss me? Pinaglandas ni Audrey ang mga daliri sa kanyang braso. Pinakatitigan niya ang nobya. Umaasa siyang may mararamdaman dito. Lumapit ito at akmang hahalikan siya. Nang pumikit ay si Gladys ang tanging naalala niya. Mabilis siyang umiwas na ikinatigil nito. What's wrong? Tanong ni Audrey. I'm sorry. I'm tired. Aakyat na ako. Naiwan sa sofa ang banas na si Audrey. Kinaumagahan ay napaatras si Gladys nang makita ang palabas na kotse ng kapitbahay. Nang tumalikod ay bumusina ito kaya napahinto siya. Bumaba mula roon si Enrico. Good morning. Bati nito. Good morning. Pilit na ngiti ang inilagay niya sa labi habang hindi sinasalubong ang mga mata nito. About yesterday. Wala yon. Laro lang naman yon. About the case. Kalimutan mo na yon. Hindi ko na nga yun inaalala eh. Mabilis niyang awat dito. Then why are you trying to avoid me? Doon niya sinalubong ang mga mata nito bago peking tumawa. Bakit naman kita iiwasan? Good. Ayoko lang magkaroon tayo ng misunderstanding. Magkapit-bahay tayo. Miss Gladys! Tila nakaligtas siya ng lingunin ng papalapit na si Claret. Dala-dala nito ang mga bagong laruan. Can we play po? Oo naman, wala pa naman akong klase. Sa terrace sila naglaro ng batang lalaki. Pasimple ang pagsulyap niya rito. Sabi na nga ba nandito ka sa pakialamerang kapitbahay. Magkapanunod nilang nilingon si Audrey. Agad na tumayo ang bata na sinundan ni Gladys. Hinawakan niya agad ito sa kamay bago inilagay sa likod. Doon natawa ng sarkastiko ang nobya ng ama nito. Ilang araw lang akong nawala. Naagaw mo na agad kung sino ako sa buhay ng batang yan? Hindi kita inagawan dahil originally, wala ka naman sa buhay niya. Katwiran niya. Talagang stress ang dala niyo sa aking dalawa, no? Pareho kayong sagabal sa amin ni Enrico. Hindi mo dapat pagsalitaan ng ganyan ng bata. Napahalukip-kip ito na lumapit sa kanya. Sino ka ba para pumapel sa buhay namin? Sa buhay niya? I'll say whatever I want to say to that silly kid. Kung talagang gusto mong tatay niya, ganun din dapat ang tingin mo sa kanya. Sagot niya. Sino magkakagusto sa batang laging istorbo sa amin, ha? Inilagay ni Gladys ang mga kamay sa tenga ng bata para hindi nito marinig ang masasakit na salita mula sa nobya ng ama. Kaya ko lang naman tinitiis yan dahil sa ama niya. Nagbabanta ang tingin nito nang silipin si Claret sa likod niya. Let's go, Red! Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Sige ka! Pinigilan ni Gladys ang kamay nito. Nagkatinginan silang dalawa. Hindi mo na siya ulit masasaktan. Ngumiti ito at nang bumitaw sa kanya ay agad siyang sinampiga. Sa pagtagilid ng mukha niya ay nakita niya ang natatakot na bata. Hinila nito ang kamay ni Claret. Gigil niyang nakuyom ang mga kamao. Claret! Habol pa rin niya pero mabilis siyang tinulak ni Audrey. Leave us alone! Miss Gladys! Agad na bumitaw ang bata sa kamay ni Audrey at tinulungan siya. Hinila ito pauwi ni Audrey, sunod-sunod na hinampas sa pang-upo. Inipon ni Gladys ang lahat ng lakas. Sinakyan niya ang likod ng nobya ni Enrico. Sa pagpipisikalan ay nabangga nila si Red. Bumagsak ito. Tumama ang ulo at agad ding nawala ng malay. Mabilis siyang bumitaw kay Audrey at dinaluhan ng bata. Ipinatong niya ang ulo nito sa kanyang hita. Claret! Claret! Iyak niya. Tiningala niya si Audrey na walang bakas ng pag-aalala. It's your fault. Kung hindi ka humabol, hindi siya masasaktan. Umiiyak ng tinawag ang mga kasambahay para maisakay sa kotse ang bata
at madalas ospital. Nang huminto ang sasakyan sa harap nila ay buong lakas niyang binuhat ang bata. Sinakay niya sa backseat at nang akmang sasakay ay hinawi siya ni Audrey. "Huwag ka nang sumama o kahit na magpakita pa!" Banta nito. Napaatras na lang siya nang basta nitong isarado ang pinto. Dire-diretsyong umalis ang kotse. Tumatakbo si Enrico sa hallway ng ospital. Agad niyang binuksan ang pinto ng kwarto. Anak! "Daddy!" Niyakap niya ang anak na may benda sa ulo. Umupo siya sa kama nito nang magkalas. Ano ba nangyari sa'yo, anak? "Sino pa?" Singit ni Audrey. Napatingin ang mag-ama dito. "Kasalanan na naman yan ng pakialamerang kapitbahay natin." Si Gladys. Pumaling siya sa anak. Pinalakihan naman ito ng mga mata ni Audrey sa likod. Clared. Takot na tumango ang bata. "See?" Umupo sa tabi nito si Audrey. Hinaplos pa ang buhok ng bata. Siya ang laging dahilan bakit laging napapahamak si Red. Hirap naman na maniwala si Enrico sa narinig mula sa nobya dahil kabaliktaran ang sinasabi nito ang ipinapakita ng dalaga. Kaya ngayon pa lang, iwasan niya ng mag-ama ang babaeng yon. Wala sa sarili na tumindig siya. I'll go and see the doctor. Anya, nakangiting naiwan si Audrey na patuloy pa rin sa paghawi ng buhok ng natatakot na si Red. Very good, little boy. Bulong nito. Madilim na at nasa labas pa rin ng gate ang nag-aalala na si Gladys. Nang dumaan ang kotse ni Enrico ay nabuhayan siya ng loob. Tinanaw niya iyong huminto sa labas ng bahay. Nang bumaba ang ama ng bata ay nakangiti siyang humakbang pero natigilan din ang tingnan lang siya nito bago ipagpatuloy ang pagpasok sa gate. Ni hindi niya makuhang magsalita hanggang sa matanaw niya si Audrey na maarte siyang kinawayan. Mariin siyang napapikit. "Kapag wala pa akong ginawa, baka kung ano pang mangyari kay Red." Kausap niya sa sarili. Suot ni Gladys ang sombrero ng mag-umaga. Lihim siyang luminga sa hallway ng ospital. Itinuon niya ang mga mata sa isang pinto. Nagmamadali siyang nagtungo doon. Nabitin ang pagbukas niya nang marinig ang malakas na boses ni Audrey. "I'm so tired of you! Tingin mo ba madali kang alagaan? Hindi mo ako nanay, hindi kita kadugo. Kaya huwag kang perwisyo." Kahit gustong-gusto nang pumasok ay nanginginig ang kamay na kinuha niya sa bulsa ang cellphone. Itinapat niya yon sa nanggagalaiting si Audrey sa kaawa-awang bata. Nagmamadali sa pagpirma si Enrico ng mga papeles sa kanyang mesa habang nasa loob ng kumpanya. Secretary, pakikancel lahat ng mga susunod kong appointment. Kailangan kong sunduin ang anak ko sa ospital. "Yes, sir." Sandaling lumabas ang sekretary pero bumalik din. "Sir, may bisita po kayo." I won't take any appointments after this. "Yes, sir." Sinalubong ni Gladys ang sekretary ni Enrico. "Pwede ko bang makausap si Mr. Alarcon?" "I'm sorry, ma'am. Hindi na po tatanggap ng bisita ang CEO ngayong araw. You can set an appointment tomorrow." "Hindi pwede. Hindi na makakapaghintay ang sasabihin ko." "Dito na po muna tayo, ma'am." Magalang na itinuro nito ang daan. "Sandali lang. Kailangan ko lang talaga siya makausap." Pangungulit niya hanggang sa dumating ang dalawang gwardya. Hinawakan siya sa magkabilang braso at iginiya paalis. "Lumabas na lang po kayo, ma'am. Enrico!" Natigilan sa pagpirma si Enrico sa loob ng opisina. Napatingin siya sa pinto kung saan narinig ang pamilyar na boses. Hila-hila si Gladys palabas. Pinagtitinginan na rin siya ng mga empleyado. Let her go. Pare-pareho silang natigilan. Sa pag-atras ng mga tao ay naroon ng natigilan na si Enrico. Nang bitawan si Gladys ng mga gwardya ay agad siyang lumapit sa ama ni Claret. What are you doing here? Hinawakan siya sa magkabilang braso nito. "Kung hindi ko to gagawin, walang ibang gagawa nito para sa anak mo." What do you mean? May luha niyang iniabot dito ang cellphone. Agad na tumigas ang anyo ni Enrico nang makita ang video. "Kailangan mong mailigtas ang anak mo." Mabilis itong humakbang at huminturin nang lingunin siya. Inabot nito ang kamay niya. Nang makarating sa ospital ay kuntodong ngiti si Audrey. "Babe!" Natigilan nito ng seryosong kunin ni Enrico ang anak. Lumampas ang tingin nito kay Gladys na kasunod na pumasok ng nobyo at kinuha ang bata. Yumakap si Claret sa dalaga. "Anong ginagawa ng babaeng yan dito?" Sinulya pa ni Audrey si Enrico. I know the whole truth now, Audrey. "Kung ano man ang sinabi ng babaeng yan sa'yo, huwag kang maniniwala. Sinisiraan niya lang ako sa'yo dahil gusto kanyang..." Napahinto ito nang ipakita ni Enrico ang cellphone. Babe, how can you hurt a little boy?
Dismayado niyang tanong. Ipinagkatiwala ko sa iyong anak ko. Pero ikaw pala mismo magpapahamak sa kanya. I can explain. Iniwas ni Enrico ang kamay na hahawakan ni Audrey. We're done. Enrico! I cannot forgive you for laying a finger on my son and for every hurtful words you say to him. Hindi ko kayang mahalin ng babaeng hindi kayang mahalin ng tulad ng inosenteng bata. Meeting you was a mistake, Audrey. Galit na sinugod nito si Gladys. Basta na lang din ito hinawi si Red. This is all your fault. Sinadya mo to para magkahiwalay kami at ikaw ang mapalapit sa mag-ama. Matigas na pinigilan ni Gladys ang palapulsuhan ni Audrey. Pinagkatitigan niya ito sa mga mata. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng to, Audrey. Hindi ka marunong magmahal. Makasarili ka. Mariin niyang dugtong. Kung ginawa ko man ng tama, dahil yun ang dapat. Inilayo ni Enrico sa kanya si Audrey. You're gonna pay for what you did to my son. What do you mean? Nauutal nitong tanong. I will sue you. Pagsisisihan mo lahat ng ginawa mo. Matapos noon ay kinasuhan at nakulong si Audrey dahil sa ginawa nito kay Clared ilang buwan ang nakalipas. Sa tulong ng therapy ay naging mas maayos ang bata, lalo na't lagi nitong kasama ang nakasuportang ama. Miss Gladys, may naghihintay po sa inyo sa labas. Nasa sala sila maglola nang pumasok si Red. Hinawakan ang kanyang kamay at hilain palabas. Doon niya naabutan sa labas ang ama nito. May hawak ito na pumpon ng bulaklak. Inilapit siya ng batang lalaki dito. Nagkatitigan sila ni Enrico. Inabot nito ang bulaklak at pagkatapos ay marahang lumuhod at tumingala sa kanya. First, I want to thank you for everything you did for my son. For loving him wholeheartedly. Sa pagprotekta sa kanya sa panahon na hindi ko nagawa. Naging maluha-luha naman siya. Ipinangako ko kay Clared na yun ang gagawin ko. Sagot niya. If I'm being honest, kapag kasama kita at si Red, that's when I feel complete. That's when I knew I was starting to love you. At kung may gusto man akong makasama habang buhay, ikaw yun. Inilabas ni Enrico mula sa bulsa ang maliit na kahon, laman ang singsing. Tuwang-tuwa si Red na nanonood sa kanila habang mangiyak-ngiyak naman si Elsie. Payag ka bang maging mommy ni Red? Will you marry me, Miss Gladys? Umiiyak siyang tumango. Oo. Talaga? Mabilis itong tumindig. Hindi lang si Clarid ang minahal ko. Ikaw din, Enrico. Hindi ko alam kung kailan o paano. Ang alam ko lang ay gusto ko kayong alagaan, protektahan, at mahalin na parang sarili kong pamilya. Ngumiti ang naiiyak na si Enrico bago sandali siyang niyakap. And I'm making us a family now. Mabilis na sinuot nito sa kanya ang singsing. Nilingan nito ang anak. Tinakpan ng matanda ang mga mata ng bata. Siniin siya ng halik ni Enrico na maluwag sa puso na tinanggap niya. Lumapit din sa kanila si Red na binuhat ng ama. Niyakap naman ito ni Gladys, ganoon na rin ang kanyang lola. Hindi niya inaasahan na ang simpleng pagmamalasakit niya sa bata ay magbubunga ng isang tunay na pag-iibigan nila ng ama nito at makakapagbigay ng isang buong pamilya sa batang minsan ay pinagkaitan. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw nito. Muli, ako po si Miss Demi. Marami pong salamat at hanggang sa muli. Paalam!